parang wala lamang ang aking mga kababayan. Consumatum est. Dapat nating ipagdiwang ito dahil matatapos na ang 7 taon, magkikita na muli ang magnobya at magnobyo. Basilio, huwag mo akong pabayaan. Napatayin nila ako. Basilio! Respect! Nakulong ang aking ama. Ano ginawa niyo? Wala! Dito itinapot ang bangkay ng iyong ama. Kapalit niyan ang liham ng iyong ina. Natatandaan mo ba ang araw na pinagsamantalahan mo ko? Napakasama mo, Tyler! Pinapangako ko sa'yo na ako'y magkikita pa. Pinapangako ko rin, Maria. Crisostomo Ibarra, isa kang ekskomunikado. Tawaran mo ako, paalam Malo. Tiago, Isabel, dinalulungkot ko ang nangyari kay Crisostomo Ibarra. Diyos ko, pinarusahan mo ako. Ngunit gusto mo maging madre? Kita bali kung ako hindi pa namamatay. Wala nang kwenta ang aking buhay! Kala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-unawa. Di ka namin isusuka kung hindi ka pa sumunod. Huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa iyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay di babagsak. Nagsisilbi ka dapat, nagsisilbi ka dapat. Di ba dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bakit nila? Kami na nanaginip na bisinong tawag nila. Dinadala dagdag bigat ang daming pipitin na pasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat. Sigaw na sumasalamisa, sumpa niyong magsibisa, aming tuluyan na wala ng visa. At sinaulog, di sinapuso bilang ng buhay ng tao. Yung mga hari-hari ang pagkalaki na ng mga ulo. Huwag niyong kalilimutan na hawak-hawak namin ang inyong trono. Naririnig niyo ba ako, pangako na ba ako dahil sa korona sa ulo nyo? Di na magpapaalipin pa sa mga rehas mo. Di mabubuwan ng kahit anong masinta ang katotohanan ko. Di mo na malay ang lumipad, di mo na makukulong. Akala nyo ba
matatapos ang gulo. Kasalukuyan ko ay nakakalito. Umaasang malalampasan ko rin ito. Panoorin nyo balang araw. Humanda kayo. Lalayo mula sa mundong aking ginagalawan. Pupunta ako sa nakaraan. Magmamasid, kikilalanin, iba-ibang tao ang hahanapin. Tibok ng puso ang magdadala sa akin. Matuto sa nakaraan. Bawat pangyayari may malalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok ay kakayanin ko. Babaguhin ang buong mundo. Kaya-kayang baguhin ang nakalipas. Maiba kaya ang mangyayari bukas. Bago mo gawin, suriin mabuti. Isipin din ang iba, huwag lang ang sarili. Tibok ng puso ang magdadala sa akin. Matuto sa nakaraan. Andeng, handa na ba ang mga pinggan? Narito na po, Kapitan Tiago. Kung ganon, may papasokin ka sila. Magandang hapon, Kapitan Tiago. Magandang hapon din, mga baby. Halika na, pumasok na kayo. Ang ganda pala ng iyong bahay, Dolcha. Maraming salamat, Doña Victorina. Ako'y magtutungo muna sa labas dahil naraw ng mga bisita. Oh, andyan ka pala. Tia Isabel, asan si Clarina? Sundin ko lang ako. Santiago. Magandang araw, Padre Damaso. Halina't kayo umupo na. Magandang araw muli sa inyo lahat. Ngayon, ay ipapakilala ko sa inyo si Crisostomo Ibarra, ang dahilan ng ating pagtitipon ngayon. Magandang araw sa inyo lahat. Huwag po ka na, Senyor Ibarra. Diyan lang kayo, huwag kayong magsitayo. Andeng, ang mga pinggan. Ang dami nagmamarunong sa bansang ito. Mas marunong pa sa amin. Nandito pala ang kuran ng San Diego, ang isang sumatalik na kaibigan ng aking ama. Pasensya na, Padre, ngunit akala ko ay ikaw si Padre Damaso. Ako nga siya.
Ngunit kailanman, hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Paumanhin, ngunit baguhin na lang natin ang ating usapan. Senyor Ibarra, hindi ba't 7 taon kayong nasa Europa? Nakalimutan niyo na ba ang inyong pinagmulan? Huwag kayong mag-alala, hindi ko makakalimutan ang bayan na ito kahit tila ako'y nakalimutan na. Anong ibig mong sabihin, Senyor Ibarra? Ang ibig kong sabihin na wala man lang ako natanggap na balita kung paano namatay ang aking ama. Hindi ka ba nakakatanggap ng balita o mensahe sa Europa? Baguhin na lang natin ang usapang ito. Senyor Ibarra, anong mga katangi-tanging bagay nakita mo sa Europa? Napansin ko lamang nakatumbas ng kasaganahan ng mga mamamayan ay nakadepende sa kanilang kalayaan. Ngayon lang ba natutunan mo? Walang kwenta ang iyong mga ginastos at pinag-aralan sa loob ng 7 taon. Huwag kayong magtaka kung gano'n ang trato sa akin ng aking kura. Dahil dati pa lamang gano'n na siya magkaubig sa akin. Ay nako! O iho, manatili ka muna. Paparating na si Maria Clara. Kumanhin na sa inyo lahat at lalo na sa iyo, Tio. Pero ngunit kailangan ko na umalis. Mag-inom na lang tayo sa ngalan ng Espanya at Pilipinas. Mabuhay! Buhay! Nakita niyo ba ang ugali ng batang iyan? Nakapunta lang ng Europa ay nawalan na ng respeto. At ang tenyente, buong magdamag na nakakunot ang noo. Mabuti na lamang at umalis na siya. Magandang araw, Kapitan Tiago. Magandang araw, Padre Salvi. Dito na pala kayo, Maria Clara. Magandang araw, Cora. Senyor Ibarra, ba't ka nandito, Tiente? Intusan ka ba ni Padre Damaso? Hindi, huwag ka mag-alala. Ngunit mag-ingat ka kay Padre Damaso. At ano ang ibig mong sabihin? Ito ba sa nangyari sa iyo? At anong kinalaman mo sa pagkamatay ng aking ama? Kaya mo ikwento ko sa iyo, Maria. Ang iyong ama ay isang mabuting tao. Sinubukan kong tulungan ang iyong ama, ngunit ayaw makailam ng abogado. Binata, maaari pagtanong ka kay Kapitan Tiago. Magiging kailangan ko ng umalis. Magandang gabi sa inyo. Paalam. Sa gabing madilim, naupo si Ibarra at tumanaw sa di-kalayuan. Sa kadiliman ng paligid ay tila isang tao ang nagpapaliwanag nito. Isang dalaga, katangi-tangi ang kagandahan nito. Mga matay pinapahiwatig ang isang malinis at mabait na kaluluwa. Ang ngiti nito na nagbubukod tangi. Ngunit, hindi pa din mapigilan isipin ni Crisostomo ang kanyang ama. Nakabilanggo, mag-isa, may sakit at hinahayaan lamang. Na tila kahit dininig ng mga sundalo ang ingay ay di pa din binibigyan ng pansin. Tia, ang sila sila. Maaari pa akong pumunta sa iyo. Sige, andiyan ka pala, Maria Clara. Kamusta? Ayos na pala. Maria, hindi niya mo magkas. Tingin ko'y dapat pumunta ka sa probinsya. Saan mo gusto? Sa Malabon o sa San Diego? Pumunta kayo, bayan ni Isabel, sa Pietro. Kunin ninyo ang inyong mga gamit. Wala na ang iyong ninong sa San Diego. Ang nakita mo kagabi ay ang bagong kura. Isa pa, mas mabuti ang bahay natin doon. Lalo na mas malalamit na ang pista. Labis ang pagkatuwa at pagkakaba ni Maria Clara nang marinig ang boses ng isang lalaki, ang kanyang pinakamamahal. Iha, halika na at kanina ka pa hinihintay sa labas.
manubili ka sa akin ang salitang paalam, tila'y di na kita makalimutan. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Ang patay ay wala riyan. At ano ang ibig mong sabihin? Inutos sa akin ang Quran na ilagay ko yun sa libingan ng mga inchik. Kung sana kayo magalit Ginoong. Pero, nung umulan po ng gabing iyon ay hindi ko po nainibing ang bangkay ng inyong ama at naitapon ko na lamang po sa lawa. Anong ginawa mo sa ama ko? Nagkakamali ka. Wala akong ginawa sa iyong ama. Wala, ha? Wala. Wala nga. Ang gumawa lamang nito ay si Padre Damaso. Anong ginagawa mo? Ayaw po ako pang uminom. Hindi ko tawag sa bahay para ito. Ay kung gano'n na yung mag-iingat ka. Kung nasa bahay sana tayo, kasama si Ina ay hindi ako matatakot. Hindi niya ako hahayaang tawag-tawagin na magnanakaw kung alam niya na ako'y pinapalo. Basilio, magkano ang kikitain mo ngayon? 2 piso. Bayaran mo na ang sinasabi nilang ninakaw ko, sa ganon na hindi na ako pagtakaan pa. Ang sinasabing ninakaw mo ay 32 piso. Ngunit ako ay balak patayin ng kura sa pamamalo, kung hindi ko raw iyon ibabalik. Maiwan ka dito, Crispin. Dito ka muna hanggang hindi pa lumilitaw ang iyong ninakaw. Basilio, huwag mo akong pabayaan, napatayin nila ako. Inay, pagbuksan mo ako! Basilio, nakauwi ka na? Basilio, asa si Crispin? Naiwan po siya sa kubento. Kaya naman si Crispin, di ba? Siguro po, inay, ako ay tumakas lang. Diyos ko, bakit naman si Crispin doon? Tumabay kong Crispin, pinagbintangan. Bakit tayo dahil mahirap lang? Ngunit anak, nagkapunan ka na ba? Tubig lang po ang gusto ko. Inay, mas siguro mabuti kung tayo katulad nila. Anong ibig mo sabihin? Bukas natin yung pag-usapan, magpahinga na muna tayo. Dito ay tinapod ang bangkay ng iyong ama. Huwag po kayo magpasalamat sa akin. Marami rin po akong naniutang sa inyong ama. At sino itong babae na ito? Siya ang ina na magnanakaw. At ikaw nga siya? Hindi yung totoo! Nasaan ang pera? Ang totoo! At ayaw mo pa umamin, ha? Aray ko! Wag! Masakit! Mga gwardiya, itapon niyo na itong balik na ito. Saan ka nararapat? Wala kang kwenta. Hindi naman yung totoo! Crispin! Basilio! Sila kayo! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio, anak ko! Crispin! Basilio! Basilio! Crispin! Nandito na ang nanay! Basilio! Crispin! Basilio! Asan na kayo? Nandito na ang inay! Crispin! Basilio! Basilio! Nandito na ang nanay! Basilio! Crispin! Nandito na ang nanay! Basilio! Crispin! Basilio! Basilio! Sino kayo? Hindi mo ako kilala dito. Ngunit 2 araw ko na kayong iniintay. At bakit naman? Dahil
nagpapaalam sa akin. Isa daw akong baliw. At nawawala ang dalawang anak. Sinasabi nila, karapat-dapat lang daw akong maging ganito. Parawan niyo ako, Ginoo. Parawan niyo na. Tulungan niyo ako. Magigising niyo ang tulog ka. Kung ako'y bata pa, hindi naman ako ganyan kaingay. Ay, Maria, magalit-galitan ka kay Ibarra. Hoy, huwag ka naman mahigpit. Huwag kang maniwala kay Iday. Ang pag-ibig ay nasusunod. At ano namang alam mo diyang bata? Shh! Nandito na sila. Di mo na kailangan malaman. Gusto ko ito makita na hindi ako nakikita. Alam mo ba na minamansalan ka ng pura kung saan ka magpunta? Magpili ka at ang selos ay delikado. Hindi naman dahil sa selos. Gusto ko lang. Ayun nga, selos. Selos yan, selos. Diyan ka pala sa Neribara. May gusto lang mo ako na sa inyong tanong-tanong. Tungkol saan? Gusto ko po sana magtanong tungkol sa aking ama. Kung ganoon, ikikwento ko sa iyo. Mahabang usapan ang nangyari sa dalawa. Binigyan nito ng payo ni Piloso Potasio na pinakinggan naman ni Ibarra. Inabot ng sakit ang matibay niyang katawan. Siya ay namatay sa bilangguan at naabutan na lamang siyang naghihingalo. Dumaan ang ilang araw ng piyesta. Madaming kasiyahan at kaunting kaguluhan ang nangyari. Isang araw ay nagliligpit si Ibarra nang may magsabi sa kanya na may isang taga-bukid ang gustong makipag-usap sa kanya. Pasok! Ba't ka narito, alias? Nagpunta po ako dito para humingi ng pabor. At ano yun? Pakiusap po, ilihim niyo po ang ginawa ko sa inyo sa simbahan. Huwag kang magalala. Pero ano ang ibig sabihin? Para kayo makaligtas sa inyong mga kalaban. Kalaban ko? Lahat tayo may kalaban, ngunit ang iyong kalaban ay nasa taas at baba. Sila ay nag-usap tungkol sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kaaway ni Ibarra. Kung kailan niyo gusto at kung kailan niyo ako kailangan dahil may utang pa ako sa inyo. May mga talagang karapat-dapat mamatay. Diba, Tiago, kagaya ni Kim Jong-si? Huwag kayong lumapit kung gusto nyo pang mabuhay.
kayo, huwag kayong lumapit. Ang ama ko ay mabuting tao. Kung nakulong ang aking ama, anong ginawa niyo? Wala! Wag, ibaba mo na yan! Crisostomo Ibarra, isa kang ekskomunikado. Huwag kang umiyak, anak ko. Aalisin mo na sa kanyang pagiging ex-komunikado. Huwag kang umiyak. Pupuntahan ko siya para makausap mo. Ano, Tiago? Magsalita ka. Wala na akong magagawa. Pag pinutusan ako ni Padre Damaso, sirain ang kasunod ko kay Ibarra. Huwag kang umiyak, anak ko. Inay! Inay! Nandito ako! Inay! Inay! Kung magalala, kahit anong mangyari, tayong tatlo ni Basilo magsasama-sama ng masaya. Tumas ka! Nandito, ngunit may papagawa muna ako sa'yo. Gusto kong sumayaw ka. Sumayaw ka! Hindi ka marunong? Ito lang. Gawin mo! Bakit ayaw mong sumayaw? Anong mahirap sa pagsasayaw? Ayaw mong sumayaw, ha? Okay lang, sumayaw ka lang. Sayaw ka! Ba't ka natigil? Hindi ganyan sumayaw. Tigilan mo yan! Kalipas ang ilang araw sa kadiliman ng gabi, si Padre Salvi ay naglalakad, di binibigyang pansin ang paligid, tahimik at malalim ang iniisip. Siya ay lumabas at naglakad sa bahay ni Tiago. Hinahanap niya si Maria Clara. Magandang gabi, Isabel, Tiago. Nasaan si Maria? Siya ay may sakit. Pakisabi na lamang na bumisita ako. Maaari po, Padre. Malalim ang gabi, si Ibarra ay tulala at nag-iisip. Pasensya na sa abala, gusto ko lamang ibahagi ang masamang balita. Ang anak ni Kapitan Tiago ay may sakit, ngunit hindi ito malubha. Kinakatakot ko na mangyari yon. Huwag kang mag-alala, lagnat lamang ito. Magandang araw, Tiago at Isabel. Pinapakilala ko nga pala si Alfonso Linares de Espanyana. Saka matatagpuan si Padre Damaso. Maya-maya, ay pupunta na din yun dito. Nasaan nga pala si Clarita at siya ay gagamutin namin. Nasa kanyang silid at papalila dahil masama ang kanyang pagkakas. Ay, sige. Papakilala ko naman sa kanya si Linares. Tiago, sa tingin mo ay magandang desisyon yun na ipakasal natin si Maria kay Linares? Hindi ko rin alam, Isabel. Ngunit ito ang nais ni Padre Damaso. Bahala na ang Panginoon. Mapakit naman ang bahay ng mga angel yun. Hindi ko alam kung bakit nakakayanin natin talaga. Bakit ka tumitingin doon na? Senyora, bakit hindi kayo makatingin sa akin? Naingit pa kayo? Ako? Naingit? Anong kaingit-ingit sa'yo? Tama na, away na. Babayaran mo nga akong turuan ng nagsyon tong hayop na to.
nga, pero ang mga pilay na katulad nun ay oo. Bakit? Gusto mo bang laban ang aking mga damit na bandera? Alam niyo ba, hindi ko kayo kilala? Isa lamang ang naging asawa ko, ngunit kayo ay landan. Bumaba ka nga riyan, bruha, at dudurugin ko ang bunganga mo. Jigger! Alperes! Alperes, turuan mo nga na lang siya ng iyong asawa. Nandito na ako, durugin mo na ang aking bibig. Wala ka kundi puro salita at laway. Itigil, pasalamat ka babae ka kung hindi nasampal na kita. Ano na, Donya? Anong ano na? Kayo mo ang asawa mo! Bakit mo ako dito inayang makipag-usap? Pasensya na po, Ginoo, ngunit kailangan ko po kayo makausap ng walang nakakarinig. Hindi ka nagkakamali, alas. Kung ganun, ako'y magsisimula na. Kung ganun, ako'y mauuna na, Ginoo. Tayo magkita muli kung ako hindi pa namamatay. Paalam, alias. Padre, halika na po sa loob. Halina kayo at may babalita ako. Pinatanggap akong sulat mula kay Ibarra. Ang batang iyan ay unti-unti ko nang nagugustuhan. Nakakala ko dati ay medyo magaspang gumalaw. Magandang araw, Niyo at Nia. Huwag kang magtaka kung bakit di kinapupuri-puri kita ngayon. Salamat, Padre. Tia Isabel, pwede ko kang makausap si Ander. Nandun, sulatuan. Paano mo ako mauna na po ako? Magandang araw, Ander. Maaari ko kang makausap si Sinaw. Nandun siya sa loob. Okay. Balik pa sa akin si Maria Clara. Ewan, ngunit sabi niya sa akin, mabuti pa daw kalimutan mo siya. Ayun, umiiyak-iyak. Tapos, sabi ko, may iba ka ng mahal. Ayun, nag-uumiyak. Pwede sabi nga sa kanya na gusto ko siyang makausap ng mag-isa. Mahirap, ngunit sasabihin ko sa kanya. Kailan ko ba malalaman ang sagot? Bukas na umaga. Kailangan niyo itapon lahat ng mga papeles nyo. At bakit? Gawin niyo na lamang po, Ginoo, kung ayaw niyo makasukat. Ano bang ibig mong sabihin? Mamaya ko na po sa inyo sasabihin. Sa ngayon po ay tayo magsunod na po muna ng inyong mga gamit. Kapalit niyan ang liham ng iyong ina. Padre, sa loob ng 6 na taon ay hindi kami nabiyayaan ng anak ni Santiago. Gayunpaman, kami ay pinagpala nung kami tumira sa San Diego at ikaw ay naging kaibigan namin. Padre, naway biyayaan na po kami ng supling. Diyos mio, Tiago. Doña Pia, mabuti ba ay sumama kayo sa akin? Ihilingin natin sa mapanghinaan ng Panginoon ang biyayang yan. Maaari ko bang makausap si Pia Alba? Maaari po, Padre. Padre, ba't andito tayo? Kami na. Por favor, por favor. Padre, tama na. Nakakasok. Bakit mo ba ako ginagawa sa Santiago? Tulong! Ano na natatandaan mo ba ang araw na pinagsamantalahan mo ko? Napakasama mo, Fraile! Anak ko,
Crisostomo. Ako nga, isang kaaway na niligtas lamang ni Elias sa pagkakakulong. At pinapangako ko sa aking ina na ikay papasayahin sa kahit anong mangyari. Ngunit nang punta ako rito para sabihin sa iyo na pinapatawad at nagpapaalam na ako sapagkat hindi na tayo magkita ko niya. Paalam. Ngunit Crisostomo, pakinggan mo muna ako. Naparito ako para bigyan ka ng kapayapaan. Ngunit ayoko ng payapa. Ngunit huwag mong kakalimutan na lagi kitang mamahal at silibin. Ngunit nakakalimutan ba ako kung malalaman mo ang tunay ng pagkatao? Ano ang ibig mong sabihin? Dito ko nalaman ang hirap at pinagdaanan ng aking buhay. Alam mo, mali yun. Dahil pambalitin ko ang bihang mo at hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Maaari ko bang sabihin ang tunay kong ama na nagpahirap sa iyong ama? Papatawarin mo ba ako kung sinabi ko? Maria, isa kang banal. Kaya ako na nililiwan. Ganun pa man, nabalitaan ko na ikay mag-aasawa ng gusto. Oo, dahil kinikita ko ng aking ama. Ngunit bakit? Ngunit kailanman, hindi ko kakalimutan na sinumpa ko sa iyo na magiging tapat ako sa iyo. Pinapangako ko sa iyo na ako'y magiging tapat. Pinapangako ko rin, Maria. Ako isang takas lang. Hindi magtatagal, malalaman rin nila. Kung yun ang nararapat mong gawin, paalam na mahal. Patawarin mo ako. Paalam, mahal ko. Ano ang iyong balak? Tatago ko muna kaya sa bahay ng aking kaibigan sa Mandaluyong. Ngunit Ginoo, maalam pa kayo maglakad ng bangka. Oo, bakit? Sapagkat hindi tayo pareho makakaligtas kung tayo magsasama. Ako ay tatalon sa tubig upang maligaw sila habang ikaw ay paalis na para walang gumambala sa inyo. Ngunit Elias, wala na bang ibang pamamaraan? Mahal ang ating mga buhay. Kung pwede, lugi tayo dahil wala tayong dalang armas. Narinig ninyo? Kung ganoon ay magkita na lang tayo sa Noche Buena sa libingan ng inyong ninuno. Noon ay sige, mag-ingat ka at magkita tayo. Paalam. Tiago, Isabel, pinalulungkot ko ang nangyari kay Crisostomo Ibarra. Maria Clara, ito ang pruweba. Crisostomo! Si Crisostomo! Hindi to totoo! Hindi to totoo! Si Crisostomo, mabait siya! Bakit tila ikay umiyak? Ano nangyari, Maria? Nag-away ba kayo ni Linares? Ayoko nang marinig ang pangalan nun. Tama na. Huwag kang umiyak, anak ko. Ang hirap sa damdamin ng iyong minamahal na ninong. Mahal niyo ba ako? Ano ang ibig mong sabihin? Kung gano'n ay ipagtanggol niyo ang aking ama at itigil ang aking kasal. Si Crisostomo ay akala ko siya na yung aking kahati. Hinihintay ko siya, ngunit ngayon napatay na siya, ay wala na akong dahilan para mabuhay at mag-tiis pa. Anak, ganyan ba ang kalaki ang pag-ibig mo sa kanya? Tawarin mo ako, anak ko. Gusto ko lamang na ikay mapabuti. Iniisip ko ang magiging kinabukasan mo dahil gusto kong maging maayos. Ganoon ang pagmamahal mo sa akin ay huwag mo na ang kontrolin ng aking buhay at hayaan mo akong magmadre. Ngunit anak, mahalaga ang iyong buhay. Maaari kang umibig muli at ito'y si Linares. Ang kumbento o ang kamatayan? Ikay matanda na. Ikay humanap ng ibang iibigin at ibang binata. Kahit sino wag lang ang kumbento. Ang kumbento o papatayin ko ang aking sarili? Diyos ko, pinarurusahan mo ako. Ngunit gusto mo maging madre? Maging madre ka, ayoko mamatay ka. Ayoko makipag-usap sa'yo. Aalis na ako!
sa akin ha. Maria, baka mali. Kang alis, sa akin ka lang. Dito ka lang. Bakit mo ako sinira ko may kakapal na tumpa? Nagpapakawa ako sa'yo. Mama! Nakikita! Dalhin mo na ako sa kinaroroonan mo kung saan hindi na ako masasaktan pa. Dalhin mo na ang nag-iisa mong anak. Wala nang kwenta ang aking buhay. Makalipas ang ilang mga araw, linggo at buwan, madami ang nagbago sa bayan. Umalis si Padre Damaso simula nung nagkumbento si Maria Clara. Si Padre Salvi ay patuloy sa maghihintay kay Maria Clara habang nangyari sa simbahan. Si Kapitan Tiago ay naging matamlay, malungkot at walang gana. Si Tia Isabel na pumaroon sa Malabon o sa San Diego. Si Doña Victorina na nagdagdag sa kanyang mga postinong kulot at sa pagpapaganda. Si Dr. Tiburcio na hindi na muling tinawag upang manggamot. Si Linares na malabon ng naghihimlay sa libingan sa Paco. Ang Alvarez na bumalik sa Espanya. Si Doña Consolacion nasaan? Si Maria Clara na patuloy pa din nanihilbihan sa kumbento. At ito ang kwento ng mga limitangin. Naway makalalitan natin ang ating nakaraan at pinagdaan. Maraming salamat at maaari. Ating tamis ng pagsasama na sana hanap-hanap ka. Ako na lang ang natira. Sana'y magkita pa. Hindi mo kailan na maririnig ang tahaking mag-isa. Kahit wala ka na. Nangyay ang pag-ibig yan, ang dami mong isusugal. Ice cream? Ice cream. Kadiri. Patras ka nga! Dito pa lang ang kura ng Santiago. Ano ka ba? Wala pa! You from the dance floor. Si Padre Salvi pagkatapos manilip. Huwag mo ipagsabi!